May ilang pagbabagong ipatutupad ang Commission on Elections sa mga patakaran sa overseas absentee voting. Yan ay dahil limitado umano ang budget ng komisyon para sa kanila sa eleksyon 2013. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. 10 araw bago magsimula ang overseas absentee voting, ipinakita sa media at sa mga Pilipinong nasa Hong Kong ang kanilang gagamitin sa pagboto. Masusing sinuri ang mga kahong naglalaman ng 80,000 balota, maging yung mga naglalaman ng iba pang gamit tulad ng CF cards at marking pens. Pero pinaka-tinutukan ng COMELEC ang pagbusisi sa mga PICOS machines para matiyak na selyado ang mga ito. Mula sa 20 makina noong eleksyon 2010, 9 na lang daw ang gagamitin ngayon sa Hong Kong. 7 lang ang pagaganahin. Ang 2, gagamiting reserba sakali magkaproblema sa overseas absentee voting period na tatagal mula April 13 hanggang May 13. Ibig sabihin nito, 10,000 voters na ang gagamit sa kada machine. Ngayon, it's 10,000 voters per machine. Ang ginagawa na namin, binigyan namin ng 10 sets ng CF cards. May main at saka may backup. 10 sets yon to accommodate the 10,000 voters. Di naman maiwasan ang COMELEC na mangamba, lalo't inaasahang dadami ang mga Pilipino sa Hong Kong na sasali ngayong eleksyon. Papayagan na rin kasing bumoto ang mga dati nang tinanggal sa listahan, matapos hindi makasama sa 2 magkasunod na eleksyon. Ang kailangan lang nilang gawin, sagutan ang request form. Isa lamang daw ito sa mga problema sa mga pagbabago sa sistemang nag-ugat sa maliit na budget ng COMELEC. Sa katunayan, tinanggal na ang electronic na pagpapadala ng resulta ng botohan mula sa presinto patungo sa canvassing center. Yung huling OED in 2010, there were only 2 countries na automated. Yun yung Singapore sa Hong Kong. Ngayon ang ginawa namin, in-expand namin to 7. Tinanggal namin yan kasi since marami na kaming countries na in-expand, yung costing for the transmission masyadong mataas. Wala na rin daw silang gagamiting indelible ink para makatipid. Kasi yung indelible ink for OAV, 30 days kasi yung voting nila eh. No? So, if you really wanted to cheat, diba, you could always come back after 1 week. Wala na yung, or 3 days. Wala nang traces na may ink ka. So parang naging useless na rin yung indelible ink. Sa kabila nito, titiyakin naman daw ng COMELEC na magiging maayos ang overseas absentee voting ngayong taon. Number 1, if he tries to vote again in a different precinct, he'd have to cross countries and cross jurisdictions. And that's very, very unlikely. And second, we do have a centralized list where on a daily basis, we can update the database kung sino na ang nakaboto. Which means that if we're able to identify kung sino na nakaboto, if he comes back, he can't vote anymore. Right? So there's really no need for the indelible ink. Sandra Aguinaldo, GMA News.